Samahan niyo ako at tuklasin natin ang bundok na tinatawag na Napulawan. Ito ay matatagpuan sa lugar ng Ifugao na may 2,600 na MASL na taas at yung camp dito ay nasa summit na mismo. Ito ay napakahabang makunat na paakyat. Maliban po kay sir, sino na po ang time? Halos first time. Halos first time. Ayun. First 2.5 kilometers, open trail siya. And then water source. Ayun. After ng water source, Mosi na po hanggang summit. Around 4 hours yun. From unang waterfalls. And then, ang water source natin sa summit, sasadyain natin. Dito ay tinuturo na ng guide kung ano yung mga dapat naming gawin at dapat naming asahan sa pag-akyat ng Napulawan. Dito ay nag-picture taking kami bago kami magsimula ng tuluyan papunta sa mga trail. Ang mga trail ay may mga ribbon para patalandaan na kayo ay nasa tamang daanan. Yung sabi niya ating may water, water source yun. Starting point ng Mount Napulawan. Madalas, ang trail ay punong-puno ng paakyat na makunat. May mga open fields but I think sobrang konti nung mga parts na madami kayong magagandang view na makikita. Madalas mga damuhan lang, mga talahib yung inyong masisilayan habang kayo ay umaakyat papunta sa summit. Pero isa sa mahirap tanggapin ay pag wala pa kayong nakikitang Mossy Forest ay malayo pa kayo sa summit. Oo, yung 500. Ano pang ano yun, 30 minutes? Busog na ako, 0.6 kilometer. So, bawasan mo ng 5.5.
May 4.9 pa kami aakyatan. Pagod. Pero ganyan yung mga view. Mapuno siya. Tapos, puro paakyat. Pero swerte ng hindi maulan. Tapos sobrang swerte ng hindi mainit. Dito ay tuloy-tuloy pa rin yung pag-ahon namin papunta dun sa tinatawag na Mossy Forest. Malayo pa yung unang water source kung saan yung parang unang patalandaan na nakalahati nyo na daw yung trail. Kasi sinasabi nung mga guide na 5 kilometers lang yung ascent papunta sa summit. But I think yung number one misconception dito is siguro yung gamit pa nilang equipment noon is point to point pa lang. Or yung pag topographic map kayo is yung parang linya ng yarn. Yun, parang isang napaka-straight line lang yun. I think yun yung 5.5 kilometer. Kasi yung measure ng relo dito is I think more or less 9 kilometer yung tunay na paakyat papunta sa summit. Ayaw nga. 1 kilometer na ba to? 1 kilometer na? Almost. Okay. Antayin natin kasi parang ang bilis natin makakarating sa 2.5, no? Hindi kasi ano pa to. Mas matarik ko yung sa forest. Ahon. Pero nakatry ka na uminom ng may aqua tub sa tubig? Aqua tubs? Oo. Nung bata pa siguro ako para yung ano pag dinadiarrhea ako. Dito ay makikita mo na yung mga ribbon sa trail. Aside sa mga nagma-mountaineer, ay ginagamit dito ng mga nagte-trail run na mga walang kasamang guide. Pilitin na. Pa sila, una na tayo. Sige. Tayo kasi yan. Pagod. Init. Para sa update, puro lang ahon yung Napulawan. Wala masyadong view dito tulad dun sa KXC na puro overlooking kahit nung nandun ka pala sa likungan. Dito puro siya puro gubat. May mga patag tulad ito patag pero madalas mga ahon. So wala pa kami dun sa Mossy Forest. I think yun yung doon na magsisimula yung grabing ahon. Para malakaran na bit more. Sila nakabit agad. Habang lumalamig yung klima ay mas lalo ko yung babatiin ng mga limatik sa nakabit daan.
may mga kasama kaming nasipsipan na ng dugo sa paa. At ang laso nito ay i-stop nito yung pag-blood clot ng mga dugo nyo. So, yun, patuloy pa rin kayo magdudugo kahit tapalan nyo. Ayaw magpaakyat ni Napulawan, no? Yeah. Yeah. Tok-tok na tabar. Kahit magkamali yung Garmin, feeling ko, sisilip sa atin bigla yan yung tok-tok. 6.58 kilometer. Yan yung actual na nilalakad kumpara doon sa sabi sa Google and ng guides. Madami limatic. Habang kami nagpapatuloy sa aming paglalakbay ay babatiin na rin kami ng hindi lang limatic kundi ng tinatawag na mossy forest. Itong gubat na to ay punong-puno ng mga lunti ang mga sanga at mga lumot sa daan. So pakiramdam mo dito is para kang nasa enchanted field. Pero madalas naman yung mga mossy forest ay sila yung mga side na hindi masyadong naaarawan sa mga bundok. So madalas ka nito makakita sa mga bundok na katulad ng Malinaw, Isarog, dun din sa KXC, dito sa Napulawan. Pagkatapos ng mossy forest ay ito na yung babati sa inyo. Itong karatula ng Napulawan sa Hunduan, Ifugao. So may 2,642 siya na MASL. So dito na rin kayo magkakamp. Ayan ako mukhang tanga. Tinatry na tignan kung may mga miss na pag nagsasalita ako. At ito din yung mga view na makikita mo pag nasa taas ka. Ano yung mga pwedeng itulong dyan ng hindi naduduguan ko yung kamay, kuya? Iwanan mo na yan dito. Kasi yun dito thirds. Sa mga oras na to ay wala akong tunay na natulong sa pagluto kasi yung kamay ko is punong-puno ng dugo ng pagkakagat sa akin ng limatic. So, hinayaan ko siyang kumapit sa akin kasi sabi daw is isa sa benefit nito is para ka na rin nag-donate ng dugo. But, I think hindi ko natansya na may yung poison niya na hindi magkaklat yung dugo ko. So, kung matatandaan ko ng maayos is inabot ng hanggang umaga na tugdurugo pa rin yung kamay ko. At dito na rin yung pagpalipad ko ng drone. Dito na rin ako nag-set ng tent sa malapit sa karatula. Grabe. Isa lang ba? Isa lang po yan yung sugat Asan niya. yung kagat niya? Ito da. Eto? Eto hindi. Hindi ko po alam yun. Pero ito lang yun eh. Diyan lang naman. Ito lang? Oo. Paganda lang. Dumidikit ba yan? Hindi. Oo, bakit tumatawag yun? Ang panty liner. Totoo naman. Di ba nga napkin pa eh. Baka mag-viral na ito, no? Wala pang gumagawa nito. May gumagawa niyan, di ba Kim? Panty liner sa kagat ng limatic. Paano kung walang babae kasama? Eh di wala. Kung may dala kayong band-aid, pwede. Pero napkin talaga. Kasi malaki. Naubos na ako ng sili. Yan yun po. Ang tissue. Para hindi dumikit sa'yo. Makakapag-gloves na ako. Yan yun po, te.
Dito ay maayos na yung kamay ko ay nag-gloves na rin ako. Pagkatapos nila mag-setup dyan ay tumulong na rin ako magluto kasi nagutom na rin ako. At hanggang ito, inabot na kami ng umaga at ito, magpapalipad ako ng drone kasi walang sea of clouds nung umaga. Ay, sorry po. Teka lang po. Dito ay kinukulit na nila akong magtanggal ng aking camp kasi gusto nila magpa-picture dito sa karatula. So, isa ito ata sa lesson na nakuha ko na as much as possible, wag kang magka-camp malapit sa karatula. Kasi kinaumagahan ay yun, magpapapicture sila doon sa kung saang place na gusto nila. Ito din yung guide namin si Kuya Kim. Nakasama din namin nung KFC. You know. Silipin natin itong Sea of Clouds bago umalis. Whew. Ganda. So ito na yung pangalawang araw for traverse. Dito na magsisimula ang aming paglalakbay papunta sa barangay ng Balintimol. So, para siyang paikot na mga barangay. Ganda. Sa mga oras na to ay medyo pangit na yung boses ko kasi nagkasakit na ako during this recording. Dito tayo nag-picture kanina, sunrise, no? Picture din ako, ma'am. Same lang din siya, 5 kila. Ano, pag sure ka lang, saka ka na ano. Ano lang naman yun guys, medyo maiksi lang naman yun yung sinasabi ni Mang. Pag nakalagpas na ka talaga ito ng Bulingkilat Falls, ayun, Medyo medyo okay na siya. manayad na ano Yung na yun. Balingkilat yung unang falls, no? Bulingkilat. Yung Balingkilat. Pagkatapos kaming sabihan or briefing ulit nung guide ay nagsimula na yung pag-traverse namin dun sa kabilang side ng Ifugao kung saan na pwede mo akyatin yung Napulawan. Dito ay mas makitid at mas mahirap yung daan kahit kayo ay pababa. So kung isipin mo kung kayo ay reverse traverse ay napakahirap ng trail na to. Naging maigi lang naman yung aming pag-traverse kasi hindi umulan nung kinagabihan or nung kinaumagahan. Bakit? Kasi madami ditong daanan na napakadelikado. Bangin. Aside doon sa falls na sobrang binabaha pag umuulan, ay meron din yung mga landslide na inyo ring makikita kinalaunan. Yeah. Oh. Tama naman.
Kung nasa unahan ako, pare kaso pala ayaw nasa unahan ninyo. Hindi mo na kaya, tatawag ka lang susundo sa'yo. Saan? Doon sa Kawag? Gastos din yun, no? Oo, babayaran mo yung susundo sa'yo. Motor. Tao. Lalakad ko yung dalawa. Ha? Pabalik. Napakalayo din yan, pre. Layo na, pag bumalik ka rin. Ako din na. Magbabayad ka pa, maglalakad din mo. Oo, balay. Di ibig sabihin parang traverse lang din pala siya, no? Hindi siya traverse, inikot mo yung buong ano na Sambales. Ah, inikot mo yung buong Zambales. Sa iba tawag doon. Ah. Yeah. Bangin siya. Tapos rinig mo na din yung falls sa part na to. Yeah. Kailangan mo lang maging maingat. Tapos huwag kang maabutan ng GM. Sige mo yan! Mag-picture ka? Ang ganda!
ko na alam kung paano ako tatawid dito. Ah! Baka pag nahulog ako dyan, oh. Tama naman palang hindi sila dito magpadaan ng maulan, no? Ito pala nga, sobrang hirap na eh. Inisip ko nga. Magparap. Wala ko, yeah. Feeling ko pag pabaliktad. Pabaliktad yung ginawa ko eh, tapos binaon ko yung paa ko dyan. Nung momento, kaliwa. Di ba, bababa kasi ako dun, kuya eh. Ah, Bababa ako dun eh. Ayoko dyan. Pag-i-slide ka lang talaga. Doble ingat lang. Ito yung part na may landslide sa dito sa may part ng Balintimol part ng Napulawan. Medyo sobrang tirik nitong landslide na part na to, and ang nakakatakot lang dito is yung pag nagulungan ka ng mga bato na nasa taas mo. Ayun, baka masugatan ka or mahulog ka or mahulugan ka ng malaking bato. Tapos kumain muna ako dito kasi medyo napag-iwanan ako ng mga kasabay ko sa unahan. Siguro napagod na rin ko kakatakbo-takbo. Ayan, kasi ayaw ko malaubat. Tapos dito din narinig muna yung pangalawang falls na makikita mo. Yung pangalawang falls na to, ito na yung yung parang final exit ng Napulawan papuntang Balintimol. Tapos chinecheck ko dyan kung may limatik ako sa mata. Ayan, tapos ayan sa bubungad yung pangalawang waterfalls. Pero bahay na agad yan eh. Like parang 5 minutes walk na lang yan papunta sa Balintimol. Palipad ka pa, kuya? Hindi na, ano? Tayo sila, kuya? Yan na, kuya? Pagkatapos mong malagpasan yung falls, tapos yung parang karinderya doon, ay ito na yung mga bahay-bahay. Para doon sa parang exit ng Balintimol. Exit ng Napulawan. Hindi ko alam kung saang barangay ito. Ay, may signage naman na malapit. Balintimol. Sa tapat nitong signage ng barangay na to ay nandun na rin yung dalawang tindahan na pwede nyo paliguan. Saan kayo pwede din bumili ng pagkain habang malayo pa kayo sa syudad. At dito na rin nagtatapos yung Napulawan hike. At dito na nagtatapos ang aking Napulawan hike. Para sa akin yung Napulawan ay isang bundok na napakasimple pero napakagandang maahon. Bubulugain kayo ng mga ng ahon agad. Napakahabang ahon, 10 kilometers na ahon. Tapos ng mga limatik na normal naman nakikita sa rainforest dito sa Pilipinas. Isa sa mga
discover ko sa sarili ko na kaya ko palang magluto pag gutom. Tapos magdala na rin ang sarili kong cooking set. At isa rin sa aking natutunan na may mga taong tutulong sa'yo pag kailangan mo. At dito na rin nagtatapos ang aking Napulawan hike. Ito si Lashy Beast. At hanggang sa susunod na paglalakbay.